Hi! Andito na naman ang Moy. Anong ganap natin today? Ayun lang. Sabi. Ako nga! Magpo-food trip lang tayo sa GS25. And then, with a twist. Chikahan. What? Chikahan ba? Chismisan. Chismisan. Morites. Moiritas. Chismisan with Morites sa convenience store habang kumakain tayo ng masasarap na pagkain na mura lang. Mura lang. Lagi, apakalampa. Lampa na nga ako, mas lampa pa. Ano lampa? Lampa, clumsy. So, ayan. Pero affordable. Affordable. 10,000 won. Anong spelling ng affordable? APP. APOR! Double. Yan. So, para din makakuha ka ng idea kung ano yung mga murang kinakain dito. Kasi nga, survival mode kami. Bakit ba? Kaya kami mahirap ngayon. Yes. Dahil, okay. mahirap is an understatement. We are Pulubi! The poverty grows. Poverty, guys. Tara na, pumasok na tayo para Pumasok makita na. niyo. So, hindi namin alam anong kakainin namin. Nandito kami sa ramen section. Ang dami. Try namin yung mga hindi Pero, parang ano, may something na, ano to? Tom yum, yung parang Thai flavor. Ito yung kakainin ko na lang. Hindi ko pa na-try ito. Ano naman? Parang Japaghetti. Oo. Gusto ko ng Japaghetti. Mahilig ka nun? Super. Naghahanap kami ng itlog. What? Anong klaseng itlog? Pwede sa'yo, gusto mo apam. Sawa na sa Koreano. Brown na itlog yung hinahanap natin, di ba? Kasi dito, Oh, di Filipino pala. dito sa Korea, brown na yung mga itlog nila. Uday. Tingnan mo, hindi kami nag-ano, tingnan mo. Brown talaga. Ano? Hindi namin gawin next cup. Masarap uday, no? Brown yan. Oh, yan yung pinipare ko sa ramen talaga lagi. Huwag mo inaalog. Hindi yan ano. Ay. Ito pala. Pinakamurang tubig. Alam niyo, never kayo never yung, ano kasi yung pinakamahal dito? Debian. Evian. Huwag kayong bilhin ng Debian masyadong mahal. Bilhin niyo yung mga, ito, 700 yung oil. Dati day yung Evian day, sinasabaw lang namin sa kanin. Bakit? Ganun kami dati. Nasa basang ano? Oo, sinasabaw sa kanin. Ano yung sasagot mo? Pag nagsasaing ka, di ba? Ay, Sinasabaw lang namin sa kanin. Ano yung yan. sala? Oo. Pinakamahal yung ano ah. Dati. Ebian ko. Evian. Isa na lang no, tapos ano yun? Oo. Kape. Kape. Noodles kape. Sa akin yung kape. Kimchi don mo yo. Sarap. Sarap yan. Bet mo naman lahat ng pagkain. Hindi ka ba bet? Kailan pa? Nagutom ako. Pag dumaan ka sa poverty, lahat gusto mo. Lo. Yeah. 8,200원이요? Python? Uy, Mahal to. ayos mo ah. Mahal to. Hindi natin tayo, bali ano lang to. 2,150 yung sa'yo. Sige. Isang nita. Ay, sachon lang tayo. Mm-mm. So parang naging 7,000 lang kami. Oo. Kasi share kami. 7K sa akin, 7K sa kanya. Hindi namin alam yung math. Kung kami tanongin. Kaya judgment. Luto mode. Ay! Ito mo. Kahit sa tubig, hati lang kami. Yes. Kita nyo yan, kape yan. Sana hindi ako madidisappoint. Ito first time ko to eh. Sarap ba yan? Sarap daw yung ano, Thai food na to. Pero hindi ko alam yung Ako cup din. noodle version. First time ako. Nakikisali ka din eh. O sa mga... Hindi ka rin Sa mga ano, sa mga magusto sa kape pero gusto niyo lang malakas pero mura, ito yun. 1,900 lang. Recommended ko rin yan. Diba? Double shot eh. Double shot. Ang sarap ng ano niya, pagka ano niya, creamy niya. Oh.
kasi. Best coffee. Hindi na kami nagkaka-coffee shop ngayon. Kasi nakahanap na namin to. Hindi yan na ano ng lasa ng coffee shop ah. Sa totoo lang. Malabnaw? Malabnaw na hindi siya ano. Tsaka malakas. Baka gusto mong buksan mo na yung noodle. Baka bukas na pa din matapos. Galitan pa ako ni Mama. Ay, wala pa pala tubig. Sinarado ko. Ang galing mo. Umalis ka nga. Ay! Sutang mo? Paano mo mabubusog Hindi dito? mo nakakita. Yun nga. Matatantrum. May tantrum pala to. Ayoko pa. Pinakayoko yung sutang mo kasi hindi nakakabusog. Hindi nga. Kala ko nga sinadya mo kasi sabi mo light. Alam mo namang iburaki. Hindi mo sinabi. Sinisip pa sa iba. Gaslighting. Ganyan talaga. Gaslighting. Dapat marunong mang gaslight. Parang victim ka lagi. Uy. Uy, hindi yan microwave. Alam ko dahil, papasok ko ba doon? Ano mo nga, pupuk mo sa ulo natin. Masakit? Sabay tayo. Ha? Wag dito dahil. Saan mo sinabi? B, hindi yan lalagay ngayon ng sauce. Hey! Ano hindi? Hindi yan, ano? Ay? Dinidrain mo to? Oo. Pakailam ko. Lagyan mo na lang ng konting tubig tapos i-microwave mo. Bandang sakit ng ulo ko pagkasama ko to talaga. Microwave mo na lang. Okay. Yung dry noodle, ginawang sutangon. Nagkamali ako, edi matututo ako, ngayon natuto na ako. Ano ngayon? Edi nag-grow ako. What's up? Gago. Ay. Oh. 1, 2. Saan ba yung ulo nito? Ito. 1, 2, 3. Ah! Hindi nabasag. Lakasan mo kasi. Ganun kalakas pa rin, di masakit? Ay, gago! Basag na basag! Masakit kasi pag hindi mo inano. Gago ka, be. Sakit? Oo. Let's open. Ipopost kita. Ay, huwag mo gawin sa akin yun. Ano mo tayo mag-postan? Grabe naman to. Oo, Para nga hindi masakit. Ikaw na nga Masakit. Masakit nga yun eh. Masakit ba? Oo. Ganti ka na lang mamaya. Pero Kahit pa. nagising ako sa katotohanan. Nox, apaka-perfect mo sa'yo ah. Oo. Dapat lang. Ay, yung kimchi dyan, it's, di ba, ang tawag dito, pancake. Kimchi pancake. Wala akong pakailang araw. Gutom na. Sampalin kita dito eh. Baka may pakika na. Bakit ko? Ha? Anong pangalan niya? Gutom na. Kimchi nga. Ay! May amoy. Amoy utot. Amoy ko pag di ako naliligo. Ito yung amoy mo kanina, B, yung tumakay ka sa bahay. Kapi. Oo. Kaya binuksan ko nga yung pin ko. Kasi nasusuffocate ako. Hoy, lahat ng mga utot ko kahit ano pa na lumalabas sa akin, mabango amoy daw. Pilihirap. Pagtapos ng vlog na ito, magsusuntuan ko kami. Hindi niya makikita. Ako yung nonchalant talaga, sinasabi ko sa inyo. Uwi mo naman. Ito yung pinaka-uwi sa akin. Grabe ka. Yung bait ako. Asan yung Chopsticks! chopsticks? Sa akin! Ano pala yung chopsticks? Hindi, tingin-tingin niyo. Gusto ko pala kayo. Ah! Nangangaraway ka. Ma-deport ako. Papalipot kita. Ay, thank you. You're so, shut up. Knowledgeable. Yeah. Walang sabaw dapat yun eh. Wala kang pakialam. Ginawa mong bulalo. Wala. Ay, konti naman ito. Buti na lang may ano tayo. May joke. Tsaka itlog. Pakialam. Uy. Umuulo naman yung gaga. Lagay mo yung itlog dyan. Lagay mo yung itlog dito. Gusto ko yun sa'yo. Pareho lang yung itlog daw eh. Uwi mo. Nag-taste test siya. Hindi pa naka-play. Ulitin na lang. Ulitin na lang. Take 2. Pero masarap siya actually. Masarap. Sana ulit. Nakuha na ano.
Sarap siya. Kasi Hindi natin kung masarap yung pero lasang talagang kalasa niya yung Thai restaurant na tom yum. Look. Ganyan yung pagkakaluto ng itlog dai, oh. Yellow pa yung sa'yo, naging green na eh. Yung ano. No, so sobrang sa pagpakulo. Okay. Yan mo, tikman mo to. Okay na. So, hindi lang to siya kainan. May mga twist din na char. Ano twist? Anong twist mo? Tutang twister ako, makain. Thank you. May mga tanong ako kay Noy. Char. Kumanda ka na, i-hot seat kita. So, marami kaming curious kasi lagi ka nagtutourist visa. Pabalik-balik siya ng Korea, di ba? So, nagtutourist visa siya. Tapos, may tanong kami, like even I as a friend, kung may plan ka ba na magstay here for long term? Or do you see yourself moving here in Korea? Actually, yung plano ko talaga. Di ba nga unexpected? Di ba nga unexpected na nagkaroon ako ng multiple visa? Hindi ko rin alam bakit. Kasi ang daming kumuha ng multiple visa na may mga business na back to back sa at ako naglalag. Kasi may mga may mga kilala akong nag-apply ng multiple visa na may mga business talagang as in stable financially pero na ano sila na deny. Ako hindi ako nag-apply ng multiple visa. Single entry lang pero binigay multiple visa. Siguro nakita na pabalik-balik ko dito for YouTube. May ano ka na, may tawag dun? May background na, tsaka may history ka na. Kaya nakita siguro, ay nag-i-imply naman to sa rules. So, ay nag-follow naman siya sa rules ng as a tourist visa. So, binigyan siguro. Kaya siguro binigyan ng multiple visa. Yun yung pangarap kong visa. Para magpabalik-balik na lang ako kasi ayaw ko magstay. Ayaw mo magstay? Ayaw ko magstay ng long term kasi na-experience ko na eh. Yung for 2 years na tumira ko dito, kailangan ko talaga every once in a while umuwi sa pamilya. Kasi nadidrain ako. Masyadong Alam ko. Nakaka-drain sobrang Korea. sobra. As in yung alam mo yung nasa daan ka lang tapos ang daming tao pero parang mag-isa ka pa rin sa mundo. Ganon yung feeling. So, since nabigyan na ako ng multiple visa ngayon, ito na talaga yung plano ko na magpabalik-balik lang for the whole month. Kasi kapag multiple visas, 30 days ka lang stay. So, ang plano ko, for the whole month, mag-video, collaborations, work, tapos uuwi ako ng Pinas para mag-edit. Interesting. Pero hindi ako hindi ako mag-stay. Wala akong planong mag-stay or mag-settle ng long-term dito at gumawa ng pamilya. Never. Sorry. Never? Wala ka talagang, walang possibilities or wala man lang, you don't know the future, di ba? Oo nga. Pero sa Bakit ka ngayon, tumawa? May something din sa tawa niya. Parang, is there something I don't know? Alam mo nga eh. What? Tumatawa ako eh. anyway, sa amin na lang yun. Chos. Hindi kasi sa amin. Pero wala talaga akong isip na, wala sa plano ko, inalis ko na matagal since na experience ko yung buhay dito. Na hindi ko kaya. Ang Korean life, productive, oo, pero hindi ko kaya yung pressure ng the country itself. Hindi ko kaya. So, sa ngayon, wala akong planong magstay. Magpabalik-balik lang. At kahit magkaroon pa ako ng love life na kailangan ko magstay dito, hindi ko kaya. Sorry. Sure ka? Oo. Tandaan niyo to. Sure siya.
Pero syempre hindi tayo sure sa ayoko na magsalita na tapos. Binawi. Hindi ko talaga kayang magbuo ng pamilya dito. So, since matagal ka na sa Korea, ano yung mga, like, how do you think your time in Korea shaped you personally? Like, who you were in the Philippines and who you are, who you become when you are in Korea na? Like, ano bang pinakamalaking change? Kaya din ito yung parang tingin kong second home country ko na talaga sinasabi ko. Kasi binago talaga ako ng Korea. Yung pagdating ko lang sa pali-pali culture, naging Grabe. naging productive ako. So, ang dami. Yung pagkasa sa Pinas ako, sobrang hindi ako pwedeng maging independent kasi nandun yung pamilya ko. Matik na yun. Kumbaga, matik ako nagiging baby kasi nandun nga yung pamilya sila mama. Pero kapag nandito ako, as in, yung sarili ko lang yung meron ako. Kaya talagang natututo akong maging independent, mag-strive, as in, ng survival mode every single day. Yung mga simpleng pag-microwave, pag-laundry, kung paano siya gawin, yung ano kaya yung pwede kong gawin para makapag-budget ako lalo, masana yung utak kong gumana nang hindi ako Hindi ka nagagawa ng mga ganito sa bahay niyo, no? Hindi, kasi Dito ka lang natuto? Oo. Kahit sa pag lalaba, si mama ko pa yung gagawa kasi ayaw niya akong napapagod lalo kasi alam na niya na nagtatrabaho na ako ng buong araw. So talagang binibaby ako at saka yung suporta, kumbaga. Tsaka kapag alam mo kasi meron andyan yung pamilya mo, ano ka talaga eh. Kumbaga, hindi na ako masyadong nasa survival mode kasi alam ko may sasalo, may magluluto ng ulam, yung mga ulam ang sarap-sarap, may tinola, pero dito as in lagi ako nasa convenience store or magluluto ako mag-isa for 2 years sa Busan. Yung lagi, bagsak mo dito, nakakanto na. oo. Tapos lagi ako nagpipilito ng itlog. Itlog, oo. Nakaligtas ako, nabuhay ako sa Busan ng 2 years na nagluluto lagi ng broccoli. Pero broccoli, parang crucial pa rin yun. Oo, mura kasi dito yung broccoli. Hindi nyo alam. Mahal sa Pinas, pero dito pinakamura siya. Tapos, at least, kahit man lang doon, kahit hindi ako nagluluto at ang daming ginagawa, at least, healthy. Kaya hindi ako nagkakasakit. Hindi ako nagkasakit kahit during pandemic yun. Kahit hindi pa ako vaccinated. Grabe sa Pero vaccinated ka na ngayon. Oo, nung umuwi ako Pinas. Sana all. So, yung hindi ako katulad ni Ara na talagang marunong magluto, as in, ano siya, hands-on, natuto siyang magluto sa lahat-lahat, pero ako hindi, kasi pinagsabay-sabay ko talaga yung work, school, lahat-lahat, so hindi ako nakapag-focus doon. So, ang tingin kong, kaya sobrang gusto ko pa rin, kahit ganito na nakaka-depress yung country, sa character ko, or sa pagkatao ko, ang laking binago ng Korea. Kaya talagang hindi ko siya, alam mo yan, kaya talagang binabalik-balikan ko. Hindi lang siya for the vlog, hindi lang siya for work, kasi iba yung version ko dito, na Moy, na talagang independent, na natututo ko, ang dami ko natututunan every single day, kahit maliit na bagay, kumpara sa Pinas, kasi nga, baby ako. So, hindi lang ng mga viewers mo kasi nagsasabi sila na Koreabo ka daw or whatever kasi nga dilulu daw kasi nga iniisip nila na you're just here, you know, pagkapirahan yung Korea, tsaka, alam mo na yung mga isip ng ibang tao. So, I didn't see this point of view na it was also more of development pala sa part ko. Sobrang laki dahil. Sobrang laking development. Hindi lang siya for content, hindi lang siya for traveling. Nakikita ko yung version of myself dito na nasa survival mode at mas lalong natututo. Kasi ganito yung culture nila dito, di ba? Competitive sila. Kahit sa ang aspeto ng buhay, competitive sila. So I want to ask you this, like, what are some aspects of Korean culture na nagustuhan mo? Productive, pali-pali culture. Gusto mo yung pali-pali culture? Nung una, mahirap siya dahil. Sobra.
Pero nung nakapag-adapt na ako, tapos wala nang Filipino time, nung una, sobrang na-drain ako dahil. Kasi, di ba, Filipino time, manyana. Mamaya Tapos, na. pali-pali culture, sobrang nagko-contradict. Mm. Hindi madaling i-adjust yun, no? Hindi. Sa buong month ko, as in, sabi ko talaga hindi ko na kaya, masyadong mabilis, masyado silang nagmamadali, ano to ba? Pressure, grabe. Yung bibili ka lang, kailangan mabilis, pagbalot, kailangan mabilis. Naiintindihan ko naman kung bakit, pero masyado, lalo na kapag nasanay ka sa chill lang, di ba? Pero nagustuhan ko overtime. Actually, marami, kahit sa akin din, marami din siyang advantage sa akin. Kasi, yun nga, sanay tayo sa slow. Tapos, kapag slow ka, yung productivity mo na-apektuhan. So, pero yung dami mo, simula nung nagpali-pali culture na sanay, ang dami ko natatapos. Ikaw din, di ba? Ang daming natatapos na routine. Yung routine mo sana na pang 3 araw, ay yung parang chores mo na dapat 3 araw, magagawa mo sa 1 araw lang. Dahil na-adapt mo yung culture nila. Yung In some ways. procrastination, maalis. Wala yan dito. Pwede naman sa social life mo, like, you know, as a woman in Korea, like, do you feel welcome by the local community? Kasi may maraming, this thing is like an issue na, di ba, na sinasabi na Koreans are racist, like, you know what I mean? Like, do you feel welcome by the local community? Or, like, ano yung mga experience mo na parang highlight, bad and good? Yung pagka-racist, ano yung tanong? Do I feel welcome? Naglalag na kami. Ano na eh, lasing ko na. Do I feel welcome? Neutral. Neutral. Na parang nandyan ako pero parang wala ako. Neutral. Naisist. Wala kasi pakialaman mga tao dito. Wala kasi pakalaman, for 2 years ngayon, hindi ako nagbabrasaan. What? Eh kasi nga, loose shirt naman. So wala naman akong ipapakita. Pero ganun na, as in talagang hindi sila titingin sa'yo na ganyan. Ganun kataas yung level. To the point na hindi na ako nagbra ng 2 years. Tsaka, Proud siya. Healthy kaya yun, may benefits yung surge niya. Tsaka, welcome. Oo, welcome it. Sa point, sa aspect na yung mga ajuma, yung mga ajushi, kahit alam nilang foreigner ako, as in, wini-welcome ako, tapos talaga nag-uusap kami, hanggang ngayon may hindi ako makalimutan na ajuma na nagtitinda sa ilalim ng bahay namin, tapos talagang tinatawag niya ako kapag magluluto siya ng hotok. Punta ka, kasi nag-change kami ng kakautok. Punta ka dito, bigyan kita ng hotok. Long street. Oo, doon ako talagang nakakaraos na kapag halimbawa winter, tapos gusto ko ng hutok. Gusto ko lamig, papababain niya ako, luluto niya ako, tapos mag-uusap kami. Tapos bago pa ako umalis ng busan doon sa apartment niya kasi lumipat kami, talagang naglaan siya ng araw para kitain niya ako sa mismo shop niya. Sinarado niya yung shop niya. Parang kay drama lang. Oo, dahil. As in, tapos kanina, may tinulungan akong ajuma. Sobrang tanda na niya. Hindi niya makuha hindi niya mabuhat yung maliit na maliit, yung cute. Dinadala nila. Ako naman, wala akong pakialam, ginanya ko lang, chonchoniyo sa'yo. Tapos pumunta na ako sa taas, chonchoniyo sa'yo. Okay, sana yun. Tapos sabi niya, hindi mo na kailangan gawin yan, okay lang. Hindi, okay lang po. Ginanya ko talaga, tapos umalis na ako. Tapos sinintay ko siya sa taas. Tapos binigyan niya ako ng bubblegum 2. May maliit na hawakan. May maliit siyang daladalang pack ng bubblegum. Tapos kumuha ko isa. Hana ko, kato sa'yo. Sabi niya ganyan. Kuha ko pang isa. Sabi niya, sige po. Tapos ayun, kinain ko ako Kasi yun about dun sa bakit hindi sila nagbibigay ng isa. Kasi culture yun kasi dito kapag nagbibigay ka ng something sa isang tao, hindi pwede yung isa lang. Dapat dalawa ka talaga. Like example, na may Koreano na naghihingi sa akin ng, kumakain ako ng chocolate, naghihingi siya sa akin. Like if it's in pieces, like bigyan ko siya ng isa, parang ganon yung feeling. Pero kung dalawa ka ito, bigyan mo, okay yun. Kaya pala pinakuha pa niya. Pinakuha ka. Ang bait-bait niya. Gusto ko pa, sige lang, okay lang.
Pero ano din yung mga kwento mo sa mga, alam ko, marami rin ako, kwento mo na naiinis ka talaga sa mga Ajuma at Ajushi. Yung talagang nasagad ka. If you have. Ay, meron. Recently, hindi ko nasabi sa'yo. So, may mga adyo-adyo ng sobrang bait. Sabi ko pa nga sa inyo sa Busan, nagbibigay sila ng libreng mais. Pero recently, dito sa Seoul talaga, Ay, soul pa. lumabas ako dahil. Tapos na kasi yung collaboration ko sa tapos na kasi yung meeting ko. So, lumabas ako. Nag-chill lang, hinihintay ko yung friend ko dumating sa labas ng station. May biglang lumabas na adyo. Hindi ko alam kung anong may sakit ba siya o ano, hindi ko alam. Pero nagsishake. Gumagano yung Tapos nag-i-smile siya sa akin. Hindi ako nag-smile. So, nararamdaman ko parang umaaligid-aligid. Tapos nakita ko, kasi hindi ako nag-eye contact. So, hinayaan ko lang. Baka gusto lang niyang mag-UC siguro doon. Tapos, nakita ko na lang yung reaction ng mga tao nung padaan sila palabas ng station kasi nandun kami. Na tinitignan nila ako, bigla. Tsaka yung lalaki, tsaka yung ajushi. Titignan muna nila yung ajushi, tapos titignan nila ako. Tapos na-alarma ako, bakit? Nakita ko siya, tinitignan pala ako, tapos talagang sinusundan ako kahit saan ako magpuntang magsasay. As in, nagpanik ako, hindi ko alam. First time yun, hindi siya first time, pero last time kasi kasama ko si Sylvia, so okay lang. Pero ako na mag-isa. So, hindi ko alam kung ano gagawin ko, anong i-response ko. Kung tatakbo ba ako, hindi. Ang ginawa ko, kinol ko si Dewey, kinol ko si Sylvia. Unang sumagot si Sylvia. Hindi sumagot si Dewey kasi nasa work. Sabi ko, uy, nasan ka? Pero thankfully, sumakay siya. Nasan ka? Parating ka na, no? Oh, tapos sabi niya, oo, malapit na. Sabi niya ganyan. Dalian mo. Sabi ko, diba, may pupuntahan pa tayo? O, sige. Sabi ko. So, nagpanggap ka na may dadating kang kasama? Oo. Tapos, sakto pa, nag-call ulit si Dewey kasi na-miss call. So, nag-call siya ulit. So, lalaki na. Of course. So, yung boses, naririnig na niya na, yun nga. So, sabi ko, yung name. Nun, 이제 올 거지? Oo, sabi niya ganyan. Kasi naano ko na si Dewey na nasignalan ko na siya sa KakaoTalk. Sumakay ka lang, mamaya ako mag-explain. So sabi ko, parating ka na, di ba? Sabi niya, oo, malapit na ako. Parating na. Nung narinig yun nung Ajushi, umalis na. Ang smart mo dun. Ang smart mo sa part na Ano ko yun. na nga saan? Parang pag sinuntok mo na lang yun. Mas madali. Ako ma-deport ako. Mas madali yun. Takbo ka lang. Kaso kasi may CCTV, baka ma-deport ako. Tanda pa naman. Ang creepy. Ang daming creepy na mga matatandaan dito actually. Hindi sana sinisira namin yung Korea, pero importante din yung Malaman alam nyo yan. nila yung gantong side ng Korea, hindi lang puro kay drama. Ang daming creepy. Kahit, actually ako, ano lang yun, dalawa lang siguro yung mga ka-encounter ko, pero si Ara marami. Ang dami, grabe. Kung gusto nyo malaman yung kwento mamaya, so, tayo sa channel ko. Yes, so Tapos na? Talaga? tapos na yung kasi ubos na yung pagkain natin. Oo. Pag ganito yan, itong series na to, kapag gusto na yung pagkain, Ubos na. Tapos na rin yung chikan. Wala nang tanong. End topic na. Pero masarap pa rin yung yung dry noodles na ginawa mong sotanghon. Masarap dahil. Masarap pala. Hindi ko lang kasi lahat ng masarap sa Lahat ng kinakain na dahil masarap. Pag hindi tae yan, masarap yan. Kasi hindi ko alam baka na ako sa survival mode na lahat na lang masarap. Dinidibdib mo yung survival Baka mode. dinibdib ko, tapos ngayon lahat na lang masarap. Hindi, kahit naman sa Pinas, pero luluto mo ka, lahat masarap. Pero masarap talaga kasi. Ako pa. Kung lahat ng taong pinagluto ko, never nagreklamo. Gusto pa nilang ulit-ulitin. Tumaba ako nun. Tapos ngayon papunta, nung nasa Korea na ako, 45 kilogram. Nung kasama ko siya 53. Survival mode pa rin. Survival mode ulit. Ay, kung di nyo alam ha, Pinataba ko to siya. Mabilis lang patabain, be. 2 weeks na lang. Lahat ng niluluto ko. Nagluto ako ng ano ba yung niluto ko nung una, be? Yung burger steak na na creamy. Sabi niya, paborito ko yan. The next, nagluto ako ng adobo, paborito niya rin daw. Next, nagluto ako ng shrimp, paborito niya rin daw. Tapos nagluto siya ng burger na parang restaurant, ang laki-laki, ang dami. Gumawa ako ng burger na 12 pieces na burger. Favorite niya rin daw. Nagkamali siya. Nung una, sabi niya, mali to. Tikman mo nga. Sabi ko, hindi, masarap. Anong mali dito? Kasi na burn ko yung patty. Hindi, masarap.
Wala akong Mas pakialam. masarap din yun kasi mas mas maalat na. Oo, mas, di ba? Gusto niyo? Lahat na lang masarap sa'yo. Kaya hindi may trust issue ako sa kanya kasi yung sausage na nasa kay drama, yung sausage na parang Ang nakakita niyo parang ano? Oh. Ice candy. oo. Sabi niya masarap daw, bumili ako. 1+1 pa naman yun. Sabi ko masarap daw eh. Yung lasa niya para siyang isda na may milk. Oo, malansa na may milk. Malansa na may milk. Isipin niyo na lang, malansa plus milk. Not a good combination, Moy. How is that good? Ang gagawa ko masarap. How Kaya is that hindi good? niya ako pagkatiwalaan. Hindi ko siya mapagkatiwalaan. Kahit hindi ako naniniwala na masarap eh. Masarap nga. Ay, hindi pala natikman mo. Hindi. Sarap. Hindi mo rin natikman to. Ang sarap nito. Ito yung masarap. Lakapin mo na lang. Wala na. At kung di nyo alam 2 years sa busan, kaya broccoli yung kinakain ko lagi. Kasi hindi ayoko ng Korean. Bakit? Hindi ko alam. That time. Kaya lahat ng mga yung mga Korean friend ko tinatanong, bakit ka nandito sa Korea? Actually nakaka-relate ako. Kasi, like, for how many years na, ayoko nang kumain ng anything na Korean food na may red. Kasi lahat naman siguro ng Korean food red. Di ba? Like, pag nakakita ko na red, like, kasi, para sa akin, yung taste niya similar lang. Yung Ganun base, lang, no? yung base niya, kimchi kapag hindi kimchi, yung red pepper, Basta red, magkakapareho tas matatamis. matatamis. Oh. Ganun Like, lang. wala siyang, sorry pero hindi napo-compare ko siya sa Filipino food. Walang variety of like different flavors and texture. Yung parang ganun lang. Pero iba lang yung ingredients. Pero yung flavor, like, ganun lang siya, isa lang. Na-stack up sila sa isang flavor. Kaya nga, ang hirap mag-adjust. Mm-mm. Tapos, lagi ako naghahanap ng patis. Tapos sa Pilipinas, diba, may adobo, may sinigang, may As in, kare-kare, magkakaiba. oo, may creamy, Gulay. salty, may sweet and sour. As in, iba-iba. Pero yung Korean, basta red, yun na yun. Iilan lang kasi ginagamit nila kung ingredients. Hindi sila Condiments. Ay, condiments. Condiments yun din. Malalaman nilang bobo ka. Hindi mo sana malaman. Hindi po, top secret namin yun. Hindi sila nag-magic sarap. Hindi sila ano ba yun? Hindi sila masyadong Ajinomoto. Hindi sila MSG. Hindi sila nagpapatis. Hindi sila nagpapatis, hindi sila nagtutoyo, pero marami silang toyo. Kaya siguro hindi na kailangan ng additional. Patuloy ba sila? Oo. Hindi no. Oo. Yung mga lalaki parang babae. Sila yung mga Disney princess dito. Oo, parang napaka-feminine. Ay! It's not in general naman. Not in general, of course. If we speak like that, meaning yung mga na-experience lang namin na hindi namin nilalahat. Bakit namin lalahatin? Hindi naman namin kilala. Hindi naman kami kagarap bobo. Ba't ka galit? Inumin mo yung kape mo, kailangan mo na magkape, nagagalit ka na eh. Day, gusto ko ng ano. Ano? Kakain kami ng ano. Yung lalaki tinitignan niya. Ang layo ng lalaki.